Mga kakabsat, mainit-init na balita. Kanina pa lumalabas to, no? Si Bato de la Rosa, mga kakabsat, no? Pati si Mike Cervera, nakita ko yung post niya kanina. Pero syempre, busy nga tayo sa hospital. Pakinggan natin sa attorney, naka-live na ngayon. Live na live to. Sa new and improved Copico Blanca, Totoo pa ang balita, Bato? Nababahala sa Atty. Torion? Nakapaw! Eh, paano ba naman, no? Mayroong chismis na, naku po, mukhang tukoy na, mga kakabsat. Naku po! Problemado to ang kampo ni Bato de la Rosa. Sige, pasok. Ang daming makuhan ngayon, mga Kabunyog Grande Quanto Big, Wait lang. Kabunyog JR Madrigal sa South Balita sa isang post. Nag-post kasi si Attorney Jimmy Bundok. Oh. Si Attorney Jimmy Bundok, alam naman natin, DDS yan. DDS yan. Tumakbong senador yan sa line-up nila Duterte noong 2025 elections. Talo nga lang. Yun lang. Artista yan, entertainer, singer, si Jimmy Bundok. Kasamahan niya ni Bato sa PDP laban. Eh ngayon, nag-post itong si Attorney Jimmy Bundok. Sabi niya, sana daw hindi totoo yung bad news. Sana daw hindi totoo yung bad news, sabi ni Jimmy Bundok. So ngayon, kumalat na ngayon. Kumalat na. Oh. Na parang mayroong nangyari. Itong cryptic post ni Attorney Jimmy Bundok na sana daw hindi totoo yung bad news. Oh. So, marami kaagad ang nag-interpret noon na tungkol yata ito kay Bato de la Rosa. Agoy. Yan mga kabunyog yung diyan. Yan ang pinagmulan niyan. Yung post yan, nagsimula yan sa post ni Jimmy Bundok. Yun yung naging controversial eh. Kaya matapos yun, pinag-uusapan na. Pinag-uusapan na. Marami nagre-react, sabi, hala, naaresto na si Bato de la Rosa. Kaya lang pinabulaanan ito ang mga naglabas na ng reaksyon ang NBI. Sabi ni Director Matibag, hindi totoo 'yan. Wala kaming alam diyan. Tanungin niyo doon sa naglabas ng balita, sabi niya, pero kami sa NBI wala kaming alam diyan na naaresto na si Bato de la Rosa. 'Yun ang sabi ni Director Matibag. Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, malamang daw hindi totoo 'yan, sabi ni Senador Ping Lacson. Ang paliwanag ni Senador Ping Lacson, mga kabunyog, daw kasi, kung naaresto na yan, ay dire-diretso na yan sa airport. Mabilis sana ang mga pangyayari. Wala naman daw nababalita na dinala na sa airport. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, mukhang hindi totoo yan. Ang DOJ naman, sabi naman ng Department of Justice, wala sa kanilang nakarating na balita. Ang PNP, saka DILG, si Secretary John B. Cremulya ng DILG, wala rin daw sa kanilang balita. So sa madaling sabi, pagdating sa gobyerno, lahat nagsasabi, wala silang kumpirmadong balita na ganyan. Yan. Sinong mga nagsabi? Ang Department of Justice, wala daw silang nakarating sa kanilang ganong balita. Ang DILG, wala rin daw. Ang NBI, sabi ni Director Matibag, wala. Wala silang balita. So, hindi nila alam kung saan galing yan. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, sa tingin niya hindi totoo. Kasi kung totoo yan, ngayon pa lang, nandiyan na sa airport yan. Bakit ganon ang iniisip ni Senador Ping Lacson? Kasi kung maaresto si Bato de la Rosa, hindi na patatagalin yan ng gobyerno, magkikreate pa yan ng kaguluhan, dadalhin na kagad yan sa airport, ibabiyahin na kaagad yan papunta ng dahig. Parang ganun yung punto ni Senador Ping Lacson. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, kung siya ang tatanungin, sa tingin niya, hindi totoo yung balita na yan. Ayan mga kabunyog Kaya sa mga nagtatanong kung ano ba talaga, nagsimula ang balitang yan sa post ni Jimmy Bundok, isang DDS na artista yan, si Jimmy Bundok. Ang sabi kasi ni Jimmy Bundok sa post niya, sana daw hindi totoo yung bad news. Let us pray for the good of the nation. Bigla ngayon may mga nag-interpret, hala, naaresto na yata si Bato. Ang abogado ni Bato de la Rosa, si Torion, Attorney Israelito Torion, naglabas na ng reaksyon niya. Sabi ni Attorney Israelito Torion, ganito ang pagkakasabi niya mga kabunyog. Kung nadakip siya, diretso na siya doon sa airport. Mahihirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya agad. Yan. Kaya, kumbaga, itong si Attorney Israelito Torion, abogado ni Bato, sabi niya, wala namang tawag sa kanya si Bato. Kasi kung naaresto daw yan, tatawag daw sa kanya. Tatawag daw sa kanya, sabi ni Attorney Israelito Torion. Ang mahirap lang daw, kung inaresto yan, tapos dinala kaagad sa airport. Pag dinala kaagad yan sa airport, ibig sabihin, ibabiyahin na, papunta ng dahig. Wala na silang magagawa niyan. Yan mga kabunyog mga kabayan. Yan po yung tungkol dyan sa pag sinasabing na aresto na si Bato. So yan So naano na natin wala pa, kung sa gobyerno, hindi naman sinasabi ng gobyerno na hindi totoo yan. Ang sinasabi lang ng gobyerno,
DILG, DOJ, NBI. As far as yung kanilang opisina, wala silang alam na naaresto na si Bato. Maliban na lang daw kung yung iba may alam, pero sila wala. O yan. Pero, ang sabi naman ni Atty. Israeli Tutorion, posible rin daw kasi na kung naaresto man yan, hindi nakatawag na sa kanya kasi diniretso na sa airport. Pag diniretso yan sa airport, mahihirapan sila na makaresponde. Bakit? Ano na yan, idadalhin na kaagad yan sa dahig. O yan yung yan mga kabunyog mga kababayan. So, maghintay pa tayo, baka mamaya may mas updated pa diyan. May mas updated pang balita diyan. Basta sa status ng ng balitang 'yan, wala pang kumpirmasyon. Kumakalat sa social media pero wala pang kumpirmasyon. Kaya lang wala rin namang sinasabi ang gobyerno na hindi totoo 'yan. Ang sinasabi lang, sabi ng DOJ, wala silang alam. Sabi ng PNP, wala silang alam. Sabi ng NBI, wala rin silang alam. So, kumbaga, hindi nila sinabing hindi totoo 'yan. Ang sinabi lang nila, wala pa silang alam tungkol sa balita na 'yan. Yan yung diyan mga kabunyog mga kababayan. Si Senador Ping Lacson naman, ako nakakaramdam ako pag ganyan. Pag walang alam ang gobyerno, mga kakabsat, tandaan nyo, hindi namin alam yan. Hindi alam. Kasi kapag nabubulgar, nakakatakas eh. Napansin nyo, mga kakabsat, baka alam na kung nasa nakatago, sabi naman ni Adelina. Malamang. Or baka talagang nahuli na. Kasi mga pagkatong tahimik, mas makadang tahimik para siguradong kulong talaga. Parang yung nangyari kay Digong, di ba? Tahimik. Kumbaga, hello, shalala, ito yung warrant mo. Ganun kabilis. No? Although ganun din ginawa kay Bato, yun nga lang, ginawa ni Bato, tumakbo. Diba? Natakot. No? Nagkan siya, road runner. Diyos ko po. Sige, tuloy na nga ito. ang sabi niya, malamang hindi totoo kasi kung naaresto na yan, dadalhin na kaagad yan sa airport. Anyway, pareho ang obserbasyon ni Atty. Israeli Tutorion at saka ni Senador Ping Lacson. Pareho sila ng sinasabi. Ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, pag naaresto yan si Bato, didiretso na kaagad yan sa airport. Hindi na yan patatagalin. Kaya kung kanina pa yan balita na yan lumabas, ay dapat ngayon nasa airport na yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, mukhang hindi totoo yan. Kasi kung kanina pa yan lumabas balita na naaresto si Bato, dapat ngayon nasa airport na yan. Dadalhin na kaagad yan sa dahig kasi hindi na yan patatagalin. Kasi pag napatagal pa yan, magkakagulo. Baka yung mga supporters kung anong gawin. Yan yung diyan mga kabunyog mga kabayan. Si Atty. Israeli Tutorion, ganun din ang sinabi. Kapag naaresto yan, dinakip yan, dadalhin na kaagad yan sa airport. Ang problema diyan, wala na silang magagawa. Wala na silang kasi mabilis yung mga pangyayari. Anyway, mga kabunyog mga kababayan, mag-abang-abang pa tayo mamaya. Mag-abang-abang pa tayo, sige, sa ibang balita tayo. Sa ibang balita, si Sara Duterte bumisita sa kulungan nila Marcoleta. Mga kabunyog, si Sara ngayong araw. Bumisita si Sara, binisita sila Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Mike Defensor sa Payatas. Bumisita ngayon. 3 oras doon. 3 oras. Tumagal ng 3 oras si Sara Duterte sa kulungan doon sa Payatas, New Quezon City Jail. Binisita niya yung 3 aliado niya. Sino-sino yung mga aliado niya na nakakulong doon? Nakalaya na si Bong Revilla, nakapagpiyansa Ang naiwan doon, si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, saka si Mike Defensor. Kung anong pinag-usapan, hindi dinitalye. Basta, bumisita si Sara Duterte, binisita ang mga kaalyado niya. Tumagal ng 3 oras yung pagbisita niya doon. Mukhang City Jail, hindi dinitalye. Basta, bumisita si Sara Duterte, binisita ang mga kaalyado niya. Tumagal ng 3 oras yung pagbisita niya doon. Mukhang ayan, yung kumpirmado yan mga kabunyog. Yung pagpunta ni Sara sa Payatas, New Quezon City Jail, hindi yung chismis. Kumpirmado yon kasi binalita na ng GMA News, ng iba pang mainstream media outlets. Kaya bumisita. Bakit bumisita si Sara doon? Ay siyempre pinapalakas din ang loob ng kanyang mga kaalyado. Kasi sunod-sunod na kukulong ang kanyang mga kaalyado. Salamat kabunyog 2002 M Lanuba sa pag-send ng donation. Siyempre sunod-sunod. Mababa na ngayon ang moral. Na ngayon ang mga support, ang mga kaalyado niya. Problemado. Pati ngayon problemado si Leandro Libeste sa kasi Lorin Ligarte. Malamang sila pang susunod. Si Cayetano problemado rin. Kasi malamang makakasuhan na rin siya ng plunder, makukulong na rin siya. Siyempre kailangan palakasin ni Sara Duterte ang moral ng kanyang mga kaalyado. Kailangan ipakita niya na manatili silang matatag. Siyempre binisita niya. Binisita niya si Marcoleta, binisita niya si Mike Defensor, binisita niya si Jinggoy Estrada. Nag-usap-usap na rin siguro yan tungkol sa politika, kung anong plano na, anong nangyayari. Pero ang hindi naiisip ni Sara, baka nga sa susunod siya na rin ang nakakulong doon. Bakit malamang si Sara magiging masusunod diyan? Mga kabunyog, ang impeachment matatanggal siya sa pwesto. Pag nakundig siya, matatanggal siya. Pero pag natanggal siya na siya sa pwesto, tapos na ang impeachment, susulong na yung mga criminal cases niya, yung kasong plunder, susulong na yan, yung sa ombudsman.
Ang sabi ng ombudsman, papatapusin lang yung impeachment. Kung anong kalalabasan niyan, makonvict man siya o hindi, susulong na yung yung criminal cases. Ay di ba may nakapending na kaso si Sarang Plunder, may nakapending din siyang kasong mga malversation. Kaya makonvict si Sara o hindi, pag nakonvict siya, di lalong madali na yung pagsulong ng criminal cases niya. Pag hindi naman siya nakonvict sa impeachment, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, itutuloy nila ang kasong kriminal kay Sara Duterte. Ayaw lang muna nilang makialam kasi nandyan pa ang impeachment. Kaya sa totoo lang, nagbisita si Sara doon, hindi malayo ang posibilidad. Sa susunod, siya na rin ang makukulong doon. Di ba? Siya na rin ang makukulong doon. At saka mukhang mukhang magiging marami talaga ang makukulong dyan ng mga kaalyado nila. Si Loren Legarda, plunder din ang ikakaso isa kay Leandro Libeste. Si Cayetano, plunder din. Dalawa ang pwedeng pagmulan ng plunder case ni Alan Cayetano. Yung anomalya doon sa 2019 Southeast Asian Games na iniimbestigahan ng NBI at yung mga anomalya sa flood control na dinidikdik na sinusulong ni Senador Ping Lacson. Kaya sa totoo lang, kailangan talaga ni Sara na bisitahin sila Marcoleta saka si Mike Defensor. Mga loyalista niya yan ng mga alyado ay ngayon may mga kaso. Kailangan niyang palakasin ang loob ng mga mga kaalyado niya. Kaya lang kahit din naman si Sara may malaki ring problema. Itong impeachment niya, malaki nga itong problema. Aside sa impeachment na yan, may mga criminal cases na nakaamba kay Sara Duterte. Pag nakonvict siya, matatanggal siya sa pagka-vice president, susulong ang mga criminal cases. Yan ang sinabi ng ombudsman. Mga kabunyog mga kabayan. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, tuloy ang criminal cases ni Sara Duterte. Kaya yung pagbisita ngayon ni Sara doon, hindi niya naiisip baka sa susunod siya na rin. Parang katulad ni Marcoleta, di ba? Si Marcoleta nung inaresto si Jinggoy Estrada, siya yung umasiste kay mga kabunyog, kay Jinggoy, di ba? Si Marcoleta. Hindi niya naiisip na sa susunod siya na rin. Siya na rin yung kukulong. Yun ang nangyari. At ito na naman si Sara Duterte, bumisita doon sa mga kaalyado niya, pinapalakas yung loob nila. Shout out Julio Manicad, shout out Kabunyog Cecil Yander, Francis Steven Reyes, shout out sa inyo, Edgardo Simbrano, kay Cesar Yarte, kay Angelito Sales, shout out sa inyo, Jerry Silpuno, kay Talit Slam, shout out din sa inyo. Ayan, mga kabunyog. Kaya kanina pinakita si Sara papunta doon sa Payatas, yung convoy ng kanyang sasakyan, pinakita 3 hours daw. Tumagal ng 3 hours ang pagdalaw ni Sara doon. Ano yan? Pinapalakas niya yung moral ng kanyang mga kaalyado kasi talagang durog na ang bagsak na ang moral ng mga alyado niya Ang dami nilang kinakaharap ng mga kaso Tambak. Kaya yan. Ngayon mga kabunyog, may isa pang balita na lumalabas ngayon. Pinufloat na ngayon na kung makonvict si Sara talaga sa impeachment, mayroong lumalabas na ngayon sa kampo ng mga Duterte, si Basti daw ang papakandidatuhin pampalit kay Sara. Sa bagay, dati namang talaga namang tapos ibubukas yung mga bank accounts niya, nilang mag-asabi pa nga hindi siya tatakbo. Si Alan Cayetano, plunder Duterte, lahat ng kaalyado halos nila nakakulong. Si Alan Cayetano, ipapakulong ni Lacson Hindi rin kasi tumitigil sa pagdaldal itong si Cayetano. Tinawag pa ngayon si Lacson na ilan ba ang pagbabasihan ng 2/3? Yung 24 o yung present lang? Okay na yan. So, hindi na tungkol kay Bato de la Rosa. Tingin nyo, kung nadakip siya, diretso yan doon sa airport. Mahihirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya agad. Akta po, problemado si Torion. Attorney, grabe naman. Arton Sala. Diyos ko Lord. Hindi na makakatulog ang mga kampo ni Lustay. Tsaka lalong-lalo na itong si Bato. Diyos ko Lord, baka dilat na. Diba? Winnie Artos, shout out. Diyos ko po, Rudy. Siya, next topic tayo. Isang second to the last topic tayo bago tayo mag-last topic. 10 minutes na lang pala bago mag-10. Sige, kaya. Isa pa. One more, isa pa.